At nasa kabilang linya na po natin ang Executive Director po ng UP NOAA, Project NOAA, si Dr. Mahar Lagmay. Magandang umaga po, Dr. Lagmay. Welcome po muli sa DWICL Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning po, Dr. Lagmay. Hello, good morning, John and Drew. Thank you. Opo, salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming himpilan muli. Dr. Lagmay, kayo po ay pinulong kahapon, tama ho ba, ni Speaker Bo GD at itong Project NOAA? Pwede ho ba naming malaman kung ano po ba ang napag-usapan po ninyo? Bubuhayin po ba ulit itong Project NOAA? Bali tama po 'yun kasi budget hearing kahapon ng UP, actually ongoing 'yan sa Congress, tapos siguro mga susunod na araw sa Senado naman. At dahil po naririnig natin na doon sa Kongreso marami pong mga humihingi ng Project NOAA at mukhang nagugustuhan, pati po si Vince Dizon po ay sinasabi na kailangan po ng Project NOAA. Yun po ay pinag-usapan po kung pwedeng magkaroon ng budget at mabuhay yung dating Project NOAA na naging parte na po ng University of the Philippines. Question, with your indulgence, Dr. Lagmay, anong po ba talaga ang pinakadahilan bakit kumbagay igenerahe itong Project NOAA? Budget, kawalan po ba ng budget o na politika, Doc? Sa totoo lang po, matagal na nangyari yun eh. Ako, moving forward na lang, nakuha naman po kami ng UP at naging institusyon at marami naman po na nagawa ang NOAA nung siya ay nasa UP. Tumutulong po kami dito sa mga local government units para gawin yung kanilang mga yung mga local development plans katulad ng mga comprehensive land use plans para yung kanilang mga plano ay matranslate sa mga projects, programs, and activities na science-based and risk-informed. Kasama na po doon yung mga usapin ng climate change, yung mga pwedeng mangyari, nakakapag-anticipate o prepara. Gumagawa din po kami ng mga basics of resilience courses na libre, micro-certificate courses, na nung nilunsad namin ito last year, halos 55,000 na ang enrollees from all over the Philippines. Medyo marami-rami. Tsaka yung aming pong website ay napapakinabangan. Nung kinuha po ng UP, lahat po ng mga nagawa namin ay nagpatuloy. At yun, in 2 years po, sa loob po ng 2 years ay ang bumibisita po dyan at naglo-locate ng kanilang neighborhood para ma-check yung hazards ay umaabot po ng 35 million. Sa isang araw, pag may bagyo, 2.6 million. Itong huling bagyo ay 2.4 million. So, napapakinabangan naman ng tao at masaya na po kami doon kasi nakakatulong. So, wag na po na natin pag-usapan yung nakaraan kasi 8 years ago pa yun. Right, Doc. Moving forward na lang tayo. Moving forward. Okay. Kung halimbawa kagaya po niyan, wala pa kayong sapat na budget o wala kayong budget from the government, napapakinabangan na kayo. Di mas lalo pong mas mapapakinabangan kayo at effective kung may suportang budget mula sa pamahalaan. Tama po ba? Ay, nako, sigurado po yon. Kasi sa kakarampot na budget po, nakakagawa kami ng ganyan. Well, hindi rin naman kasi investment din naman to dati. Yung mga na-train na mga tao ay nandyan pa rin, yung mga kagamitan although luma na, nagagamit pa rin. Yung institutional memory nandun, investment pa rin naman yung dati. Hindi kasi nawala. So, kahit maliit na yung budget, malaki ang niliit talaga, marami po nagagawa kasi pinatuloy lang po yung dating ginagawa. Kaya hindi rin nasayang yon sa pagkakakuha ng UP. Naituloy po yung programa dati na nilunsad noong 2012 na ang pangalan ay Project NOAA. Siyempre po kung mas malaki, kasi naging local yung aming trabaho, although dahil free data sets, open data kami,
napakinabangan ng 60% ng mga local government units according to the UNDP report. And kung mabibigyan kami ng budget, syempre napakalaki po ng magagawa kasi magiging nationwide ang scale. Maraming LGU sa mas maraming matutulungan, mga state universities and colleges, we can co-create knowledge and we can capacitate kung walang capacity pa. Para matulungan nila yung kanilang local na area na para may tinatawag na science na may mainstream na isasalin doon sa kanilang development plans. Ay yun po naman talaga dapat ang basihan ng mga proyekto. Ang problema, Kuyang Drew, sa Dr. Lagmay, dahil sa pagkakabawas ng budget mo dumami yung science hindi yung science Dumami yung science na dapat sana nagagawa nyo pa. Yung tantyameter po ang tawag doon. Po? Imbis na science, tansya-tansya, yung tantyameter. Tantyameter, ha? Hindi, seriously speaking, kasi nga, ang epekto ng climate change, ang epekto ng iba't ibang mga pagbabago sa kalamidad, nationwide, worldwide yan Hindi naman pwedeng maging localized lang yan, di ba, Dr. Lagmay? Opo, totoo yan. At lahat naman po apektado globally. Pero in terms of the World Risk Index, number 1 na naman tayo sa buong mundo for the 4th consecutive year. At kailangan po talaga natin na magkaroon ng army ng mga disaster scientists para aralin ito at alamin kung ano yung pinakamagandang solusyon. Dahil parang ang Pilipinas po ang hardest hit talaga sa nangyayari sa impacts ng climate change at talagang natural laboratory. Yung maayos natin sana, makakapag-adapt tayo, makakapag-anticipate at yung mga pag-aaral natin, yung mga leksyon na matututunan natin dito sa Pilipinas ay pwedeng magamit din sa ibang mundo. Opo. Dr. Lagmay, curious Ay, lang ibang ako. parte ng mundo. Opo. Yes po. Kayo ho ba ay na-consult po na dito po sa mga flood control projects po na ito sa gitna nga po ng kontrobersyang ito? Never po. Kasi namatay nga po kami nung Ay, hindi naman namatay. Buhay pa naman kasi kinuha kami Naghingalo. Naghingalo, ganon. Naghingalo kami. Wala po, never po. Yung mga ginagawa po namin ay hindi ko lang alam kung ginagamit nila kasi open data nakalabas para sa lahat sa publiko at minsan nakikita ko din na pag nagkaka-disaster sa Senado at saka Kongreso na papag-usapan ang NOAA at sinasabi ng mga senador at congressman sa mga ahensya gamitin nyo ang NOAA pero never po din naman kami na-consult tungkol dito sa anumang proyekto. Dr. Lagmay, hindi po ba darating ang panahon kung hindi pa po ba nangyayari na yung ating well-trained sa mga ganitong aspeto ang ibang bansa ang nakikinabang? Yung mga siguro naman meron tayo iba na dating NOAA ngayon nasa ibang bansa na. Meron din po tayo sa NOAA na hindi na nakapagtrabaho as a scientist, no? So iba-iba po din yung naging tadhana nila, no? Kung ano yung nangyari sa kanila. Pero totoo 'yon, meron tayong mga napapaaral at nagkakaroon ng experience at nakukuha po ng iba na nasa abroad na. Kasi kung pero ang gusto kong pagtuunan ay meron din po tayong maraming magigiting na gusto malingkod sa ating bayan at matulungan sa kababayan natin. Marami rin po yon. Ng good news. Dapat lang talaga. Kung maalala mo, Kuyang Drew, Dr. Lagmay, may segue ko lang. Yung isang napakahusay na arkitekto, di ba? Si Architect Jun Palafox. Ay tinitingala at nakapagpa-develop ng napakaraming mga bansa sa buong mundo. Pagdating dito sa Pilipinas, hindi pinapansin. Siya lang naman ang nag-design dun sa Dubai. Parang pagdating sa Pilipinas, hindi tinatangkilik ng mismong kababayan niya at gobyerno niya. Malungkot lang naman na isipin, Dr. Lagmay, na baka magaya po yung hanay ninyo dito sa sa nangyari kay Architect Palafox. Doc.
Hindi naman po kasi kahit po nasa UP naman po kami at paniwala ko na talaga ang UP being the national university ay kilala naman po na ano no na doon sa history niya na pagiging mahusay at saka may integridad ano at saka gumagawa ng public service. At kapag nagpupunta naman ako sa mga probinsya, sulok-sulok na parte ng Pilipinas, ay kilala naman po ang UP at kasi yung mga tao po doon ay uhaw, gutom sa impormasyon at kung na itutulong ay nagagamit po ng mga taong bayan. Yun po ang nakikita ko ha, uhaw, gutom sa impormasyon ng mga kababayan natin at kung ano yung maitutulong ng UP, ginagawa po natin yon as part of the public service mandate ng University of the Philippines. Opo, Dr. Lagmay, sa inyong, of course, matagal ba kayo nag-usap kahapon ni Speaker Bo GD? Hindi naman ganong katagal, Opo. pero enough para masabi po namin yung gusto po namin mangyari sana, yung aming solusyon, yung contribution, para magkaroon tayo ng magandang sistema kontra sa dilubyo dito sa ating bansa, no? Opo. So nasabi po, bali kung gusto niyo pong banggitin ko kung ano yung Sige suggestion namin, ay Opo. pwede ko pong gawin. Bali ganito po 'yan, ano? Ang bawat LG, ang labanan kasi talagang nasa community level, no? Where it matters, on the ground. So, ang ginagawa po namin kasi nung nakaraang mga 6 na taon ay pumupunta kami sa mga LGU at tinutulungan namin silang i-craft yung kanilang development plans na kumukonsulta sa mga stakeholders, tao doon sa komunidad para para ano ba yung vision nyo? Ano ba yung gusto ninyo 10 years, 20 years from now? Tapos nilalapat yung mga mapa ng hazards na detalyado na may climate change at para yung plano nila ay risk-informed and science-based. So ngayon, yung plano na yon, parang master plan yon ang tawag no? Katulad dito sa may isang klaseng plano dito sa Quezon City. Ang tawag doon ay drainage master plan. Ginawa po namin yon. Pero ini-execute pa lang ngayon yung mga rekomendasyon doon. Doon sa development plan, ang ginagawa po doon ay yun ang kinukonsulta doon sa Sanggunian Panlalawigan at yun po yung magiging desisyon nila kung ano yung popondohan na projects, programs, and activities. Kasi may siyensya, di ba? May rekomendasyon, may detalye. Hindi nga yung tansameter at yung basta gusto ko lang, ganyan. So, dumadaan ito sa proseso na nakikita ng lahat ng tao at basehan, data-driven, science-based, risk-informed, para yun ang mga investment ng community, no? Ayun, so ginagawa po namin yon and sana ang gusto namin ay magawa iyon sa 1,634 cities and municipalities ng bansa. Wow. Ang problema, hindi naman po din namin kaya lahat yon kasi napakadami. Sa loob po ng mga 8 taon ay nakatulong kami sa mga 30 LGU. So ang proposal po namin ay marami tayong SUCs na yung mga SUCs na yon, we will co-create knowledge with them, capacitate them para sila yung tutulong doon sa kanilang area, no? Sila yung magre-research nung siyensya, Magiging yun yung localized, ganun. Yes, kasi hindi naman pwede. Science-based tayo ng science-based, pero yung science natin, nakukuha natin sa Amerika o kaya sa Europe. Hindi ba? Kailangan pag-aralan doon sa local na area. At sino ba yung nagre-research Para doon? angkop na angkop. Tama. Oo. Sa research sa climate change, patungkol sa agrikultura, patungkol sa turismo, patungkol sa edukasyon, patungkol sa infrastruktura doon sa lugar na yon, patungkol sa lahat sa enerhiya doon sa lugar na yon. Sino ba mag-aaral nun? Di ba, ang mga nag-aaral niyan, yung mga eksperto na nagtuturo doon sa mga SUCs and higher education institutions. So the proposal is
Ayun, bali UP being the national university and Project NOAA having parang nagkaroon ng investment yan noong 2012 na nandyan pa rin, na merong karanasan, may experience, ay ma-share yan kung walang karanasan or experience yung SUC, kung kailangan matulungan, kung kailangan mag-co-create ng knowledge with them for their local area. Yan. Para yun yung papasok doon sa mga plano na magiging risk-informed, science-based, at magiging basihan ng desisyon Opo. na data-driven para mapondohan yung proyekto. Unahin mo na yung mga taga Bulacan, Dr. Lagmay. Kailangan nila yan. Yun naman po, yun ang nangyari, hindi ba? So, yun sana yung long-term vision namin noon pa. Pero hindi nangyari, may mga iba yatang ideya, at yun po yung kinalabasan. At ngayon may opportunity, rare opportunity actually to be able to deliver this. Kung nahuli, merong kasabihan, di ba? Huliman, paano ba yung Huliman ang magaling. Huli pa better rin. late than never. Huliman at magaling kung matinik ay malalim. Better late than never. Opo. Ano sa Alright. Tagalog yun? Opo. Alright, Doc. Opo, as much as we want to, pero tinatalian po ang kamay namin ng oras, pero may mga pagkakataon pa tayong pagpaliwanagan at update kung ano mangyayari sa naging mga pagpupulong ninyo sa Kamara at Senado. Doc Lagmay. Thank you po. Salamat po. Salamat din po sa pag-imbita. Ingat Thank you. po kayo. Good luck Yeah, po good sa morning inyo. and good luck.